Welcome o maligayang pagbabalik sa channel. Sa videong to ay pagpapatuloy na natin ang ating manga review series sa Jujutsu Kaisen. Pag-uusapan natin ang mga kaganapan sa chapter 80 hanggang sa chapter 82 at masasaksiyan na natin ang labanan ni Mekamaru at Mahito sa videong to. Kaya wag na nating patatagalin pa, let's go! Sisimulan natin dito sa tuluyan ng paghaharap ni Mahito at Mekamaru. So dito ay kaagad pinaatake nitong si Mekamaru ang kanyang mga puppets na agad namang kinounter ni Mahito. Ngunit ang hindi niya alam ay isa lang pala itong distraction para mawala sa kanyang paningin si Mekamaru. Maya-maya pa'y biglang yumanig ang kinatatayuan ni Mahito at biglang lumabas galing sa ilalim ang isang napakalaking robot ni Mekamaru. Kakaiba ito sa mga puppet niya dahil pinapilot niya mismo ito sa loob mga kaibigan. So dahil dyan ay nagagalak naman itong si Mahito sa excitement dahil sa sikretong ipinalabas ni Mekamaru, habang sa kabilang panel naman ay makikita nating nag-iisip ng plano itong si Mekamaru para sa kanyang next move. Sabi niya rito na dapat raw na makontak niya kaagad si Gojo para sabihan ito about sa plano na kanyang nalaman mula sa mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ay may inilagay si Geto na tinatawag na screen na nagbablock ng signal at radio waves, kaya hindi niya nagawang makontak si Gojo. So dito sa sitwasyon na to ay talagang kakailanganin ni Mekamaru ang tulong ni Gojo para manalo sa dalawang ito. At base dito mga kaibigan ay makikita natin kay Mekamaru na he's not all that bad. Na aside sa kanyang selfish na desire para gumaling sa kanyang kalagayan, kaya niya nagawang maging isang spiya, ay nagsilbi rin siyang parang isang double agent para makalikom rin ng impormasyon galing sa kalaban. Kaya lang ay tila ba ng corner siya sa ganitong sitwasyon. So kakayanan niya ba ito o makakarating si Gojo rito bilang rice back? So sa sumunod na panel mga kaibigan ay patuloy pa rin nagpaplano si Mekamaru at sabi pa niya rito na nakalikom siya ng isang napakalaging amount ng curse energy sa loob na nakaraang 17 years na magagamit niya ngayon sa kanyang puppet robot. Kaya dapat ay maging maingat raw siya sa kanyang mga atake na hindi basta-basta aaksayin ang charge power nito. Sa sumunod na panel ay natake naman ni Mekamaru itong si Mahito gamit ang kanyang ultra cannon na may halagang 1-year charged power, na biglang ikinagulat naman ni Mahito na kaagad nakailag na may kaunting galos lamang. So kaagad namang sinundan ni Mekamaru ng sunod-sunod na suntok si Mahito na nailagan niya rin na tumalon sa ilog at nagibang anyo bilang isang isda. So nang makita ito ni Mekamaru ay kaagad niya itong inatake gamit ang kanyang 2-year charged power naman, at dahil sa ataking yun ay lumabas at tumalon itong si Mahito at hinawakan ng ulo ng kanyang puppet robot. Dito ay makikita natin na tila kampante si Mekamaru sa kanyang hinahawakan na bagay na tila ba ay isang klase ng secret weapon niya. Kaya kaagad namang sinuntok ni Mahito ang ulo ng robot gamit ang kanyang cursed energy na inilagay niya sa kanyang kamao. Dahil sa impact ay biglang napangiti itong si Mekamaru na may halong kaba dahil sa lakas ng damage na nilulot nito sa kanyang puppet robot. At marahil raw ay mababasag niya itong armor kung hindi siya mag-iingat. At sabi pa niya rito na may 4 na lamang siyang natitirang secret moves, kaya dapat ay maging maingat siya at dapat ay tapusin niya ito kaagad. Sa kabilang panel naman ay makikita nating ginawang pakpak ni Mahito ang kanyang dalawang braso para manatili sa ere. Kaya ginamit kaagad ni Mekamaru ang kanyang secret technique na parang isang missile na tumama sa kabilang pakpak nitong si Mahito. Ngunit napangiti lamang si Mahito sa ataking yun dahil tila ba wala itong naidulot sa kanya. At laking gulat niya ay maya-maya pa biglang sumabog ito na sinundan naman ni Mekamaru na napakalakas na sampal. So ngayon ay tumarsik naman ito sa napakalayong lugar si Mahito dahil sa impact. At dito ay makikita natin ang impact at damage na natamo ni Mahito matapos ang dalawang direct hit na ataking yun. At habang gulat na gulat pa rin itong si Mahito dahil sa nagawa ng ataking yun na nagawa lang namang mawasak pati rin ang kanyang soul. So sadyang napakalakas talaga nitong secret technique na ginamit ni Mekamaru. At kaagad naman itong ginawang advantage ni Mekamaru at sinundan naman si Mahito ng sunod-sunod ng mga sundok. Kaya dali-daling umilag itong si Mahito sa pamamagitan ng pagbabago niya ng anyo, and this time ay naging isang ibon na naman siya na parang isang agila. So medyo nababahala na ito si Mahito kasi hindi niya pa rin nagawang ma-regenerate yung natamo niyang sugat galing sa missile ni Mekamaru. Habang sa kabilang panel naman ay makikita nating nakatingin lamang si Geto sa kanila na namamangha sa mga atake ni Mekamaru. So itong secret weapon pala ni Mekamaru mga kaibigan ay ginawa niya para kay Mahito mismo as a counter weapon sa kanyang abilities. So dito ay makikita natin na tila ba nasa advantage situation si Mekamaru na puro offensive lamang siya rito. So hindi na napadalos-dalos pa si Mekamaru mga kaibigan at kagad naman niyang sinundan ng isa pang napakaraming missile attack si Mahito. So ang attacking yun mga kaibigan ay nagkakahalaga pala ng 5 years charged power ng kanyang puppet robot. Nang mailagan ito ni Mahito ay sinundan naman ng isa pa ring combo na suntok
at dun ay natsyempohan siya ni Mekamaru. Napangiti naman itong si Mekamaru dahil unti-unti niya nakikita na medyo lumalamang na siya sa kanilang labanan at na nasasabik niya itong si Mekamaru na makita sa personal ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay pinalabas na naman ni Mekamaru ang isa pa sa kanyang mga secret technique at nang aatakihin na sana niya si Mahito ay to may surprise mga kaibigan ay ginamit ni Mahito ang kanyang domain expansion rito na ang Mahayana Prison. So dito ay kinabahan ng husto si Mekamaru dahil parang na-checkmate siya sa loob ng domain expansion. So nang nasa loob na sila ay ginamitan siya ni Mahito ng eye delimitation na napaluhod naman ang kanyang puppet robot. Kaya sabi ni Mahito rito na kahit hindi niya magawang mahawakan ang kanyang katawan directly ay wala naman daw silbi yun dahil kung nasa loob naman ng domain expansion ng kanyang kalaban ay lahat ay magagawa niya. Dagdag pa niya, masyado rang kampante si Mekamaru dahil sa pag-aakalang hindi niya gagamitin ang kanyang domain expansion dahil sa nagtitipid siya sa kanyang cursed energy para sa parating nilang mission na isil si Gojo. At 10 days na lamang mga kaibigan bago nila ito gawin sa Shibuya. Kaya dagdag pa rito ni Mahito na iniisip ba raw nitong si Mekamaru na hindi niya kayang makarecover fully sa loob ng 10 days na yon kung gagamitin niya ngayon ang domain expansion niya. At dito ay makikita natin na katalikod na itong si Mahito habang nagsasalita at habang nakatalikod siya ay kaagad namang sinurpresa ni Mekamaru ng isang atake si Mahito na tumagos sa kanyang katawan. At ang ataking yun ay ang secret technique na pinalabas niya kanina. So kanina mga kaibigan nilalaman natin na may 4 lamang na beses na natitirang secret technique o moves na pwedeng gamitin si Mekamaru. At isa sa mga moves na yun ay yung missile na tumama sa pakpak ni Mahito. At ang pangalawa naman sinabi ni Mekamaru rito ay ginamit niya sa loob ng kanyang kinaroroonan para maprotektahan siya sa paggamit ni Mahito ng domain expansion kanina. So dito sa sumunod na panel mga kaibigan ay pinaliwanag dito kung anong klaseng curse technique ang ginamit ni Mekamaru kay Mahito na parang tila ba hindi na makagalaw si Mahito dito. Dito ay pinaliwanag na ang nag-develop pala ng curse technique na yon ay galing sa sorcerer na nagngangalang Ashiya Sadatsuna during in the Heian era with the purpose na protektahan ng mga disciples nito galing sa mga masasamang sorcerers at curse spirits. At ang technique na ito ay nanatiling protektado sa isang clan gamit ang binding vow na nagpro-prohibit na i-spread ang naturang technique outside the clan. Ang technique na to ay tinatawag niyang Shinkage style simple domain. So isa palang simple domain ang ginamit niya kang Mahito rito. So itong simple domain mga kaibigan ay isang technique na similar sa makikita natin kay Niwa na isang simple domain rin. Nagagawa nitong mapanatiling protektado ang user within this simple domain galing sa mga atake ng kalaban. At na nag-grant rin ito ng direct hit sa nasasakupan nitong area. Sa madaling salita, para siyang mas maliit na version ng domain expansion. Kaya nagawa niyang ma-hit successfully si Mahito despite na nasa loob ito ng kanyang domain expansion. At dahil sa napakatinding pinsala na naidulot ng ataking to, ay nagawang mabasag ni Mekamaru ang domain expansion ni Mahito. Dito sa sumunod naman ng mga panel mga kaibigan, ay makikita natin rito na tila ba parang sasabog na ang katawan ni Mahito. So parang naging confident bigla si Mekamaru na nagawa niya yun kang Mahito. So itinuon na naman ni Mekamaru ang kanyang pansin kay Geto na roon ay nakatingin lamang sa kanila. So may natitira na lamang si Mekamaru na 9 na taong charged power at isa pang secret technique na simple domain. Dahil ang pangatlong secret technique niya na ginamit ay yung unang simple domain na nagbasag sa domain expansion ni Mahito. And at this moment ay tila ba bumalik ang lakas ng loob ni Mekamaru na talunin ng dalawa kaya dali-dali niyang inatake itong si Geto na nakatingin sa kanila sa malayo. Ngunit sa di niya inaakala mga kaibigan nang aatakihin na sana niya si Geto ng isang firepower ay biglang sinuntok ni Mahito ang ulo ng puppet robot na rooy nasa harapan ni Mekamaru. Kaya nabasag ito at nakapasok tuloy itong si Mahito. Naging sobrang kambante siya na atakihin itong si Geto na hindi niya kinonfirm kung totoo bang natalo niya si Mahito. So sumunod ng mga panel ay dali-daling pumasok itong si Mahito na may nakakatakot na muka habang tumayo naman si Mekamaru sa kanyang kinaroroonan hawak-hawak ang isang last weapon na gagamitin niya at ang last weapon na ito ay isang simple domain rin. At take note mga kaibigan, ito na lamang ang natitirang trump card ni Mekamaru laban kay Mahito. So masasabi natin ito na ang kanyang last resort. At nang papalapit si Mahito para mahawakan itong si Mekamaru ay makikita natin dito na tila ba paunahan na lamang sa kung kaninong atake ang unang tatama. At na magka-clash na nga ang dalawa ay sa sumunod na panel ay tinuon naman ang atensyon dito kay Miwa na kasalukuyang nakikipag-usap sa natutulog na puppet ni Mekamaru. Sabi niya dito na pwede ba raw niyang bisitahin ang totoong katawan ni Mekamaru dahil noong sa
kanilang school exchange event ay nararamdaman daw ni Miwa na tila ba ay mas naging malapit raw sila sa isa't isa, especially nung nagbe-baseball sila, which is hindi nakasali si Mekamaru dun mga kaibigan dahil binugbog sirado siya ni Panda Senpai. So gustong gusto niya raw talaga nibisitahin itong si Mekamaru dahil gusto niyang mas kilalanin pa siya. Ngunit sa kabilang panel mga kaibigan ay tila ba hindi na matutupad itong kahilingan ni Miwa dahil sa makikita natin dito na ang puppet robot ni Mekamaru ay natalo ni Mahito at makikita natin ang mga dugo na tila ba'y nanggagaling sa loob ng kinaroroonan ni Mekamaru. So sa sumunod ng mga panel ay sinabi ni Mahito rito na part of the plan pala ang pagkakansila niya sa kanyang domain expansion at sinadya niyang pasabugin ang kanyang sarili para mamukhang tuluyan na siyang natalo sa mga mata ni Mekamaru. So with this mga kaibigan ay masasabi nating natalo nga si Mekamaru at sa kasamang palad ay napatay rin siya ni Mahito. So dito ay may sinabi si Geto na dahil sa kanilang labanan ay nakita niya ang mga adjustments na kanyang gagawin sa ginawa niyang so-called screen. I'm guessing mga kaibigan na itong screen na to ay similar sa curtain barrier na ginawa nila sa school exchange event. At sa sumunod ng mga eksena ay dumating na nga ang araw mga kaibigan and it is already October 31st. At sa last panel ay makikita natin ang Shibuya. So dito na pala natapos ang chapter at sa susunod na chapter ay proceed na tayo sa susunod na panibagong arc which is ang very exciting na ang Shibuya Incident arc na kung saan dito nagbago ang lahat. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan dahil sa susunod ay titignan natin ang mga pangyayari sa Shibuya and to pay respect to our man na si Mekamaru o sa totoo niyang pangalan ay Kokichimuta dahil sa kanyang sacrifice ay you might want to pindot the subscribe button mga kaibigan at pakiring na rin notification bell icon para palagi kang updated sa mga next videos natin. At yan lamang mga kaibigan, this is Mr. Anime Ken. Arigatou gozaimasu. Jane!